Samantala, mga kaanak na mga biktimang sinawimpalad sa malagim na aksidente sa Carmona, Cavite, sumisigaw ng hustisya. Panawagan nila sa tumakas sa driver, sumuko na. Narito ang report ni Claire Delpin. Hindi raw alam ni Johnny Muling Bayan kung saan huhugot ng lakas. Ito sa siyam na namatay sa aksidente, kaanak niya. Ang inang si Jocelyn Pascogin, may-ari ng lugawan. Mga kapatid na sina James, 2 taong gulang, Jonald, 12, at Nathalie na 3 buwang buntis pa. Patay rin ang 3 pinsan, ang magkakapatid na sina Joy Ann, Julie Ann at Jeremy Vargas. May panawagan si Johnny sa tumakas na driver ng LPG truck na si Merco Lachica. Sana po magpakita na kayo. Dahil kung kayo po nasa kalagayan namin, sobrang sakit po. Ang 2 pang biktima, sina Jo Mark Bataan at Jo Marie Pansito, magkaibigang kumakain sa lugawan nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng pagkasunog ng mga biktima, sa suot na singsing o kwintas lang sila nakilala. Ang pamilya Natalio na may-ari ng junk shop nasunugan dahil sa insidente. Wala man daw nailigtas kahit isang gamit ang pamilya, maswerte pa rin daw sila. Malaga yung buhay. Bukod sa driver na tumakas, pinaghahanap na rin ang pahinanteng si Joel Ocaban. Sa follow-up operations, nalaman na nakasakay na sa barko papuntang San Jose Occidental, Mindoro si Ocaban. Nakita raw ang pangalan nito sa manifesto sa Batangas Port. Tinawagan rin daw ng pulisya ang opisina ng may-ari ng truck na si Amado Francisco Yulo ng San Jose, Mindoro. Ayon sa nagpakilalang sekretarya sa mga pulis, nagpadala na raw ng kinatawan ang kumpanya sa Cavite. Pakiusap ngayon ng pulisya sa lahat ng mga nagmamaneho. Dapat sa kanila talaga nag-iingat. Tulad yan, maraming namatay, maraming disgrasya, maraming nasira dahil sa pagiging reckless. Para sa unang balita, Claire Delphin reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makausap natin si PO2 Carlito Loyola, ang investigador na may hawak ng kaso. PO2 Loyola, good morning po. Yes, ma'am. Yes, PO2 Loyola. Magandang umaga po. Yes, meron na ho ba kayong lead kung nasaan na itong driver ng truck na si Merco Lachica? As of now, negative po yung aming follow-up operation kasi po yung mga kasama po namin dito, nagkandak po ng follow-up operation. Tinangnan po yung manifesto kung nakapunta po ng Mindoro yung driver, negative po. So, ibig sabihin, nandito lang siya? Nasa Cavite area o Metro Manila? Nandito po siya. Okay. Meron na ba tayong impormasyon kung ngayong araw na ito kung saan tutungo ang kapulisan para dito sa manhunt operation natin kay Merco Lachica? O medyo negative pa rin? Pakiulit po, ma'am. May impormasyon na ba ang pulisya ngayong araw kung saan kayo tutungo para mahanap tong si Merco Lachica? Kung sa tingin nyo, nandito pa siya sa Metro Manila o nasa Cavite area pa? Opo, at pupuntahan po ng mga kasama namin dito yung mga address na pwedeng puntahan o yung mga kamag-anak ng taong responsable sa pangyayaring iyon. Itong Joel Ocaban, ang sinasabi nakasakay na ng barko papuntang Mindoro. May pakikipag-ugnayan na ba kayo sa pulisya ng Mindoro? Opo, nakalabas po siya ng Mindoro. Kumbaga, nag-iwalay po sila ng driver. Aha. Yung may-ari ba ng truck, PO2 Loyola, nagpasabi na magpapahatid sila ng tulong sa mga biktima? Opo, balik kahapon po, kausap po namin yung kanilang secretary, magpapadala po ng representative. Pero as of now, wala pa po dumarating. Alright. Alright, PO2 Loyola, maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Yes, ma'am. Good morning din po. Nakausap po natin si PO2 Carlito Loyola ng Carmona, Cavite Police.